Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang ganun sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong, kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilin lang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa'yo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa'yo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo, hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa luneta, huwag sa liwasan. Yun yung kasi, pag sa liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ang pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko? Ang nilin lang ko ang mamamayang Pilipino. Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano nga, kung alam mo ang speech ko, ano yung panlilin lang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasi naging content tungkol. Hindi ganun. Ako kapag sinabi ko, alam kong pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maalala ko. Pag nilin lang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Makulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto panoorin ko po mamaya itong ano kung ano Ay, ang hirap natin, Mr. Chair ano po kasi Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon itatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalakilay para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka dapat na abogado Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inakusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito Nga pala At kinahihiyan na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, nasagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po nasagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero
medyo nasaktan lang ako pero nandun na lang, pagpapasensya na kita sapagkat ako'y public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Eh ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya ko na lang siyang i-tolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. Dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos ay tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang i-demanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh, kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan itong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. And with that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpolator. Ang haba ng interpolation mo. But I will not deduct that mo sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Ricky, you still want to pursue your, or that will be it? So yun lang po. Siguro, hindi give you time also to answer back on, baka panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on, you can approach us if you wanted to defend your... Dapat yan, isbar pa yan eh. You have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Ricky to defend himself. Ano lang po siguro, fairness, ano? And maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, no? Para give also a chance to Attorney Ricky para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger, tulad ko sa kanyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipo-prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi, presume ka agad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung ano. Ang isa pa, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami rin mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may privilege kayo, ano man sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang po. Hanapin ko po mamaya yung ano kasi ang dami ko na contents na na-create kay Congressman Marcoleta. So talagang hindi ko na po masagot. Pero sorry po kung ano. Yes, we understand your situation, Attorney. Kaya nga, I have given you a chance para ma-review naman po yung mga vlogs nyo. And it goes to everybody as well, especially to those na who have not attended this hearing. Fair po yung ating gagawin na pagdinig dito. Pakikinggan po namin kayo at titingnan po natin, babalansin po natin. Katulad po niyan, may mga ganyan sitwasyon na personal yung naging approach po ni Congressman Marcoleta against him dahil nga napanood niya. And we wanted that to be clarified. But of course, we have to give chance to everybody to speak at ipaliwanag kung bakit. So basically yun po ang gusto natin mangyari. It might help us in the amendment that we wanted to file dito po sa 10175. So bago ko po i-recognize si Congressman Ador Plato as the first interpolator, we wanted to give a chance sa isa po nating presenter. Bigyan muna natin ng chance si Mr. Felipe F. Salbosa. Second. Siya ba to? And Nice Poro Baldadina. Okay, only one presenter. Only one presenter, right? Chair. Wait. 1 second lang, 1 second. about? Yung sinasabi niya sa INC, 3 months ago pa yung post niya. Sige, mamaya na yan. We will be giving you a chance. For the record lang, for the record.